Ilus. Yan, sige po. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating Panginoon. Salamat po sa tayo po ay tuloy. At ayan po ating pag-aaralan, wives. Submit yourselves unto your own husband. Tayo po muna ay tumindig. Tayo po yung magbasa. Usapang mag-asawa, usapang pang-asawahan. Ayan o. Basahin po natin ng isa sa English at isa sa Tagalog. 1, 2, 3, read. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Sa Tagalog po, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, magandang gabi po. Salamat po sa biyayang ito. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa po na dinala niyo po sa kabila po ng tag-ulan kanina. Salamat po, Panginoon, at kami makakapanambahan sa iyo. Mangusap ka po sa aming mga puso. Kami po ay paalahanan mo palagi, lalong-lalo na po, Panginoon, yung subject po sa ganito pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, gamitin niyo po ako, ilagay niyo po sa likuran. Ikaw po nawa makita at tulungan mo po ang bawat isa. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, wives. Taas nga po dito ang, sabagay kaya naman, yung ano na lang, dahil ako ay wala pang asawa. Tapos, ang topic ko po ay wives. Sa kapwa ko mga kabataan, sino dito yung babae ha, babae. Gustong maging asawang babae. Taas nga po ang kamay. Taas lang po ang kamay. Taas nga kamay ng gustong maging asawang babae isang araw. Taas. Ayaw nyo? Taas. Yung mga wala pa pong asawa. Ayun, oh. Wala, ayaw nyo? Ayun, sige, konti naman ang wifi. Ayan. Aking kasing binubulay, natanong ko na pastor bagay ba sa akin na ako mag-preach nito? Pero anyway, yung text naman po ating pag-aaralan, ito po ay illustrative, kaya gagawin na rin po natin, ihahagi po natin yung practical things. Pero magpo-focus tayo sa illustrative na konteksto. Ano po? Kaya, wives, submit yourselves unto your own husbands. Yan po ay, malalim po ang hugot na yan. Hindi lang po yan basta sinabi ni Pablo. Yan po ay, ginamit ni Pablo bilang illustration sa Panginoong Jesus at sa church. Kasi isang araw may kasalang magaganap. Tayo po yung wives na tinutukoy, the church. At ang bride at ang groom po ay ang Panginoong Jesus. Ngayon, para mahagip po natin yung practical na bagay bilang mga nanay, huwag kayo magagalit sa akin. Magalit kayo sa Panginoon. Oo, kasi dito ho ay talagang na-rebuke ho ang mga kababaihan. Lalong-lalo na mga nanay. Kaya sa mga kapwa ko naman kabataan na babae, hindi ako babae, sa mga kapwa ko kabataan, especially sa mga babae, dito ay ating matatalakay kung ano nga ba yung karakter na inyong maging taglay-taglay pag kayo ay naging asawa na. Kasi yung mga married natin, nandiyan na sila eh. Ang kailangan natin ay i-remind sila, ma-develop yung ganitong ugali. Ngayon, bilang mga kabataan babae, kayo, mga kabataan babae, kinakailangan sa inyo na matutunan nyo yung ugali na dapat taglay ninyo pag kayo nagkaroon na ng asawa. So, ito'y parang prevention sa mga kabataang babae. At ito ay reminder para sa mga adult, sa mga married nating na babae. Kaya, salamat sa topic na nabigay sa akin. Salamat sa Panginoon. At ang ating po, yan po ay ginawa natin 3 bahagi. Contextualization po tayo. Wives, number 1. Number 2, submit yourselves unto your own husbands. And number 3, ay yung as unto the Lord. Hiniwag-hiwag lang po natin at ayan po ay ating pag-aaralan. Number 1 na po tayo, wives. Ayun, nakalagay, church. Verse 22, ayan sabi po dyan, wives.
Hindi ko pa po kayo kilalang kilala, pero sana makita ninyo yung ganitong karakter. Sabi ko nga po kanina sa introduction, maganda na taglayin ninyo yung ugaling ganito. Every wife should have this character. Every wives at sa mga future na mag-aasawang babae, ipag-pray nyo na magkaroon kayo ng ganitong ugali. Letter A, sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 4, calm and gentle. Atin lang pong titingnan yung mga ugali ng babae na mga boys, ito ang inyong pangarapin tayo, tingnan natin to sa ating ipagpe-pray. Yung mga makikita nating taglay-taglay nila. Kasi isang araw, pag hindi natin nakita yung mga ganitong ugali ng kababaihan, tayo din na may hirapan. Dapat sila ay calm and gentle. Sa mga married naman, nandyan na kayo. Sa mga married, nandyan na kayo. Pag-aral, lahat naman napapag-aralan. Calm and gentle, nandyan na po tayo. Ganito na ating buhay, pero i-try natin mapag-aralan na magkaroon ng ganitong pag-uugali. Okay po, 1 Peter chapter 3 verse 4. Ang sabi po diyan, but let it be hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of a great price. Ayan, binanggit po dyan yung even the ornament of a meek and quiet spirit. Yung pagiging mahinahon ng isang babae ay nararapat lamang naman talaga eh. Kasi ang design po sa mga babae sa Bible ay ang kahinahunan. Madami pong talata sa Bible, manahimik ang babae. Pero kalimitan, hindi ganun eh. Di ka? Tapos, ang nararapat lamang, ang tama naman talaga, lalaki dapat ang madalas uminit ang ulo, pero hindi eh. Babae ang hindi kalmado. At babae mang hindi mahihinahon. Bakit ka nasasabi? Kasi ako yung may magulang din. Kitang-kita ko yan sa aking ina. Kaya mama, sana manood ka. Be calm, gentle. So, pangarapin natin, pag-aralan natin na maging ganito ang ugali ng mga biblical women. Lalong-lalo na sa God is Able Baptist Church. Calm and gentle. Letter B, careful in her thoughts and actions. Ayan, Philippians 3:8. Ito yung mga babaeng hindi dapat pabigla-bigla. Careful sa kanyang pag-iisip at sa kanyang mga ginagawa. Ang sabi sa Philippians chapter 3 verse 8. Pasensya na sa medyo mahaba at late na rin ako nag-send. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung. Tama ba binabasa ko? That I may win Christ. Parang mali po yung text kong nilagay. Pero ang gusto ko lang ipakita ay careful in her thought and action. Yung ating pag-iisip, alam naman natin na ang digmaan ay nasa isip eh. Ang labanan nasa isip. Hindi ko alam ang nasa isip nyo, pero ang malinaw, ang ating pag-iisip ay prone sa pagkakasala. Lalo na ang kausap dito ay mga babae. Dapat ang mga babae, kung naapektuhan ang inyong isip ng away, huwag niyong idadamay ang iba. Kung ang away niyo dyan lang, huwag niyo lang isali ang iba hanggang dito. Ito yung box ng inyong away. Paglipat niyo, bagong box na dapat. Huwag niyo nang hagipin yung bagong box na. Okay? Tapos, yung action. Kasi tayo may mga anak, kayo may mga anak, ang maaapektuhan po diyan ay mga bata. Pag hindi tayo naging maingat sa ating ginagawa, nagpadala ako sa init na aking ulo, aawahin ko ang aking asawa. Ano ba? Aawahin ko ang aking asawa, ganyan-ganyan. Ang kawawa ay ang bata. Pwede niyong wasakin ang inyong pamilya sa hindi ninyo pagiging maingat sa inyong pag-iisip at sa inyong mga ginagawa. Okay po? Lalong-lalo sa kababaihan. Ay, hindi ko na sasaklawin yung, kasi sa Wednesday po, next Wednesday, si Andrew na ang magtatalakay ng panglalaki naman. So, kaya huwag kayo magagalit sa akin, kasi kayo talaga ang pinag-uusapan. So, yun, careful in our thoughts and action. Maging maingat tayo sa ating pag-iisip,
Kung mainit ang ulo, inom ng tubig. Kalma. Relax. Parang inyong mga ginagawa ay kalmado din. Maging maingat. And letter C, ito. Ito, letter C. Sabi sa Proverbs 21:23, controls her tongue. Every wives should have this character. Marunong dapat ang mga babae o yung mga magiging asawa isang araw, mga boys, hanapin nyo yung babaeng marunong mag-control ng kanyang dila. Controls her tongue. Bakit? Sa James, i-describe kung gaano ka-dangerous ang ating dila. Yung dila ay pwedeng makawasak ng buhay. Napakaliit na member, pero pwede nitong manunog ng isang bayan. Di ka? Biblical woman o yung mga wives ay dapat marunong mag-control ng tongue. Bakit? Pagod na inyong mister, pag uwi pa sa trabaho, inyong sisitahin na naman. Ayan, di ba? Hindi, pero lang. Basahin po natin yung Proverbs 21 verse 23. Basahin. Saan napunta ang sahod mo? O bakit ito lang? Di ba, pumasok ka ng 5 araw, bakit pang-4 na araw ang sahod mo? Saan napunta ang isa? Wala ka, hindi ka umuwi sa tamang oras. Anong ginawa mo sa isang oras? Late ka ng 30 minutes. Anong ginawa mo doon? Di ba? Whoso keepeth his mouth and his tongue shall keepeth his soul from trouble. Magkakaroon ng kapayapaan sa isang tahanan kung ang nanay natin, kung kayong mga nanay ay marunong mag-control ng inyong dila. Bakit? May nabasa ako isang post sa Facebook. Kapag masaya ang nanay, masaya ang tahanan. Kapag wild o galit ang nanay, tahimik ang tahanan. Tapos ito pa. Meron ding utos ang nanay. Sabi, inahalin tulad, kinopya ito sa 10 utos eh. Thou shall not try me, Mom, 24/7. Biro po yun. Ang sabi, thou shall not try me. Sabi ng isang ina. Ang kanyang text, Mom, M-O-M, chapter 24, verse 7. Huwag mo kong susubukan. 24/7. Yan ang sabi ng ina. Kaya, ang gusto ko lang na mapakita, binabalanse ko po para kayo ay, kasi durog talaga kayo dito eh. Whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from trouble. Yung inyong dila, mga nanay, delikado yan. Sa siko, napakadaming chismosa at yung mga gossiping, ayan ay nilista ng Bible as one of the worst sin. Worthy, yung gossiping, yung mga reviler sa eternal fire. Kaya, kayo mga nanay, dahil naman tayo mananampalataya na i-develop po natin, pag-aralan natin yung ating mga dila. Pag-aralan natin na, pagka alam nyong makakaimik na kayo ng hindi maganda, kuha kayo isang basong tubig. Huwag nyong lunukin, itikom nyo lang. Ewan ko lang kayo makakaimik. I-discipline natin ating sarili na maging ganyan. Bakit? Dahil kayo ay napapaligiran, kasama nyo inyong mga bata, pag nakopya yan sa inyo ng mga anak ninyo, magiging accountable kayo sa inyong mga magulang. Kaya pag laki ng inyong anak, huwag nyo sisisihin na bakit ganyan yan. Kasi unang-una, kung ano ang lagi mong pinagsasabi, makukopya yan ng inyong mga anak. Bakit? Ako'y galing sa siko, laki akong siko. Kita ko kung paano lumaki mga bata. Nagmumurahan. Tapos, nung lumaki na, minumura na ang kanyang magulang. Naging normal na yung pagmumura. Bakit? Ay nagmumura ang ina eh. Ayun sabi, wag mo na akong gagayanin. Kami na lamang. Ay hindi yung tama. Maging good example tayo, kayo bilang mga nanay sa inyong sariling pamilya. Control your tongue. Dahil delikado po yan, dila na yan. Proverbs 21:23 and letter D, crown of her husband. Dapat ay kayo ay ipinagmamalaki na inyong asawa. Dapat kayo ay maipagmamalaki talaga. Kumbaga, ang idea ko lang ay, dapat kayo yung dakilang supporter ng inyong asawa. In Proverbs 12, verse 4, ang sabi po dyan,
Ang mabait na babae ay putong. Yung putong po dyan ay crown sa English. Sa kanyang asawa. Ngunit siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto. Kita niyo po yan? Grief po sa kalalakihan, pagka ang kanyang asawang babae ay hindi niya maipagmalaki. Bakit? Paano ko ito pagmamalaki? Bungangera. Paano ko ito pagmamalaki? Hindi marunong magluto. Ang gusto ko lang ipakita po sa inyo, ang babae po dapat ay yung, bakit ako ganito? Kunwari, bakit ganito ang Tito Sergio? Kasi alaga ng Tita Mila. Di ba? Kasi ba yung ganong idea? Ay bakit ang kinis ng mukha ni Pastor? Kasi alaga ni Madam. Di ba? Ang ibig sabihin ay may support. May pagmamalaki mo, ay dahil yan ang asawa ko. Magiging proud dapat yung asawa nyo dahil sa inyong good works. Lalo na tayo mananampalataya. Lalo na po kayo, mga nanay. Dapat kayo ay maging crown ng inyong mga asawa. Bakit? Dahil kahiya-hiya sa mga kalalakihan at sa kapitbahay natin, pagka tayo mga mananampalataya, lalo na kayo mga nanay, and soon to be na magiging nanay, at soon na kayo kung magiging nanay, pangarapin nyo na kayo ay magiging crown ng inyong mapapangasawa. Ano po? Dahil nakakahiya, ang sabi, sukdulan hanggang buto ang kahihiyan. At hindi kayo may pagmamalaki ng inyong asawa kapag kaganyan. Crown of her husband. Letter E. Ayan, ito yung mga basics. A wife and homemaker. Mahaba po ito, Pastor. 2-page ito. A wife and homemaker. Alam naman na ang babae naman ay asawa ko naman siya, pero bakit hindi maibidang asawa ko yan eh? A wife and homemaker. In Titus chapter 2 verse 6, binanggit po diyan yung, basahin po natin. Young men, likewise, sabi na, sala naman na isulat ko. 2:00 na kasi ako na madaling araw, nagsulat nito. Young men, likewise, exhort to be sober-minded. Ang idea ko lang po ay yung a wife, dapat wife talaga, na kumikilos na bilang isang babae. And homemaker, ano yun? Yung mga practical na bagay sa isang bahay na tungkulin ng isang ina ay dapat kaya mong gawin. Kawawa ang iyong manugang, kawawa yung asawa, nakakahiya ka sa iyong manugang kapag ikaw ay hindi marunong magprito ng itlog, magbabaliktad, magpiprito ng tilapia, buto na matitira. Yung mga basic, yung paghuhugas, dapat kaya mong gawin. Yung paglalaba, yung may pagtimpla mo ng kape yung asawa, dapat madali lang yan sa iyo. Dapat yung babae nga ito, asawa ko nga talaga to. Yung mga ganong bagay, a wife and homemaker. Ayun o, kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang na may mga anak na nagsisisampalataya na hindi maisusumbong sa pagliligalig o suwail. Tingnan nyo, yung a wife, marunong man, alam nyo yung role clarity. Kung kayo ay babae, dapat alam nyo yung inyong role bilang isang asawang babae. Ang tungkulin ng isang babae sa bahay, wala akong nakita sa Bible na ang babae magtrabaho. Ang responsibility ng pagtatrabaho ay sa lalaki. Ang responsibility ng ang tahanan ay sa babae. Tingnan niyo sa yung pag-igib, John chapter 4 verse 4. The Samaritan woman, sino nag-igib? Babae, kasi gawaing bahay yun. Lang. Ang gusto ko lang ipakita, mag-set kayo ng good example. Dapat alam nyo yung responsibility ninyo, lalo na kayo mga nanay, turuan nyo yung inyong mga members sa tahanan, lalong-lalo na inyong mga anak, na magsipanampalataya din sa Panginoong Jesus. Kasi pag lumaki yan, suwail yan isang araw. Alam nyo dapat yung inyong ipapakita sa kanila, yung mga basics sa tahanan, maituturo mo dapat sa kanila. At lalo na yung faith ay dapat makita ng iyong mga anak sa inyo, sa inyong mga nanay. Kasi kayo ang madalas nilang kasama, ang mga tatay ay laging nasa layasan. Nagtatrabaho, kailangan nating magpaala para sa kinabukasan nating anak. Kailangan kong kumita na malaki, kaya ako'y uuwi ng 12:00. Guess nyo nga ako.
Gusto ko naman sabihin ang mga nanay, kayo dapat ay wife nga, alam niyo yung responsibility ninyo bilang isang babae at homemaker. Kaya niyo, pagka magugulo ang mga anak, magugulo ang bahay, kaya niyo iset things in order. A wife and homemaker. Titus 1:6 pala yun. At ito pa, modest and humble. Modest. Given na yun sa babae, pero yung modest pong tinutukoy dito, ito yung kaayusan. Syempre may humility din Lagi kasing hindi magkasundo ang nanay at tatay kapag walang sense of humility sa magpartner. Tama po ba? Sa mga mag-asawa po. Bago ko naman sabihin akin namang kagabi ako nakaganyan, nagwa-wonder, paano nga ba nag-aaway ang mama at papa? Ini-imagine ko, bakit sila nag-aaway? Walang humility. Pagkagalit ang papa, ipapakita ni papa yung fault ni mama, hindi matatanggap ni mama, hindi! Tapos iinit na naman ang conversation. Alam niyo naranasan namin na kami pinaghati-hati. Alam ibig sabihin, nag-aaway si mama at papa. Ito ang aking mga kapatid. Ito ang iba kong kapatid, nasa mama. Tapos ako yung nasa gitna. Ako yung 4 years old noon. Ako yung naiyak na noon. Alam ko ang nangyayari, kahit ako 4 na taong gulang. Pinapapili ako kung saan. Tapos kita ko, hawak ako ni papa, hawak ako ni mama. Anong ibig sabihin? Kung hindi tayo magpapakita ng humility, mga babae, pag alam niyong mali ninyo, tanggapin ninyo. Pagka mali ng lalaki, sabihin ninyo. At tuturuan din namin silang magpaka-humble. Dapat alam ninyo kung paano magpakumbaba, hindi yung laging feeling natin mas better tayo sa mga kalalakihan. Mamaya na may matatalakay po natin yan. At yung modesty, kaya gayaan manamit ang inyong anak kasi kayo ay hindi rin gayaan manamit. Kapag nakikita sa inyo na kayo yung short, ay okay lang pala naka-short. Pag nakikita sa inyo nakita lagi ang likod, kahit daming tigyawat, ay okay lang pala yun. Kasi si mama nagaganon. Si mama, simula nung ako'y nagkamalay, never ko siyang nakitang nag-short. Unbeliever pa mama ko. Pero never ko siyang nakitang nag-short. Tiyanong ko yun dati, mama, ba't di ka nag-short? Ayaw niya. Alam mo bakit? Hindi siya komportable. Naiilang siya. Ayaw niya nakikita ang kanyang balat. At ako'y natuwa sa aking mama. Proud ako sa aking inay. Tapos ganito, yung modesty ay nararapat naman talaga kasi babae kayo Kaya madaming nare-rape diyan. Alam niyo mga rapist, wala nang pinipiling edad diyan. May nabalita nga ako, lola na Gaano kati yung lalaki na yun. Kita niyo, wala nang pinipiling edad ng rapist bata. Pati nga kalalakihan, nire-rape na kapwa kalalakihan. Wala nang pinipiling edad diyan. Kaya nga, maging modest kayo. Huwag kayo magpakita ng yung kahalayan, huwag niyong ipakita yung ganyan. Maging modest kayo kasi ang biblical woman ay marunong mag-ingat ng kanyang sarili. Modest sa pag-uugali, sa puso, lalong-lalo na sa pananamit. Kasalanan ninyo, may fault kayo, may bahagi kayo, bakit ganyan yung mga kalalakihan? Kasi masyado kayong revealing. Magdamit kayo yung naaayon sa sinasabi ng Bible. Christian na kayo Christian na tayo. Alam niyo ang ginagawa pag nakakita ng ganyan? Nakatingin sa ulo, kahit, alam niyo yung mahirap din nanay. Lang namang ipakita sabihin kong face to face, ay mahirap nanay. May time pagka ako'y mainit, sasabihan ko na, sabi ako, pero ang hirap lang na bilang bata, tapos nanay, paano ko yung sasabihin? Diba? May time kasi na mahirap para sa amin, kaya magkusa na kayo. Kasi mananagot din naman kayo sa Panginoon pagka namumuhay tayo ng immodest. Huwag ganon. Modest and humble. Lalong-lalo na taglayin natin yung humility. Nabasa na ba natin yung Proverbs 31:30? Basahin nga po natin. Yung point 2 and point 3 naman ay madali na. Favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. So yung modesty yung tinutukoy diyan ay yung faculties of man. The mind, the emotion, and the volition. Kaya maging modest kayo kasi madaming maapektuhan. Kinokopya kayo ng inyong mga anak at yung humility ay dapat ninyong taglayin. Kapag walang humility sa isang tahanan, walang humility ang nanay, magulo ang tahanan. Okay?
At letter G, willing to sacrifice her own. Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Willing to sacrifice. Ito yung nararapat naman talaga. Nanay na kayo, dapat hindi kayo selfish kasi may mga anak kayo eh. At sa mga soon to be nanay, dapat kayo ay, ngayon pa lang mag-train na kayo na hindi kayo maging selfish. Dapat kayo ay willing mag-sacrifice. Kung anong meron ako, dahil kita ko ang aking anak na wala, magtitiis ako. Sa halip na ako muna, yung aking anak muna. Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Alam niyo ba, ito yung natutunan ko lang din, joy, Jesus others you. Jesus first, others, bago ang sarili mo. Lalo ka na, nanay ka, may pamilya ka. Unahin mong iyong pamilya bago ikaw. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kasi yun yung prinsipyo ng Biblia eh. Pag sinunod natin yung prinsipyo ng Bible, bakit niya tayo pababayaan? Diba? Kaya, mga nanay, maging willing kayong isacrifice kung anong pwedeng dumating sa inyo, mas mahalaga ang aking anak, ang aking asawa, bago ako. Isipin nyo lagi na yung iba muna, yung aking pamilya muna, bago ako. Wag baligtad, joy, wag yung baligtad ha. Joy ang tama. Jesus, others, you. Willing to sacrifice your own. And letter H, a gift from God. Ayan regalo ng Diyos dapat ang mga kababaihan. Ito yung dapat para sa mga young Christian, katulad namin. Yung papangarapin namin ay dapat regalo ng Diyos. Proverbs 19:14. House and riches are the inheritance of the fathers, and the prudent wife is from the Lord. Kaya mga boys, mag-pray tayo ng ganyan. Panginoon, kung sino yung kalooban mo, wag lang si Roselyn. Kung sino yung kalooban mo, sana Panginoon, turuan mo ako na matanggap ito. Ibig lang sabihin, yung ating ipag-pray natin yung kalooban ng Panginoon. Pero ang Panginoon naman ay nagbibigay ng hint lagi yan. House and riches are the inheritance of the fathers, and the prudent wife is from the Lord. Ipag-pray nyo yung mga prudent, yung matinong babae. And letter I, last ito sa part 1 ng wives, imitator of Christ. Siyempre ito, sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 2, be ye therefore followers of God as dear children. Yung followers po, sa Greek word, ang ibig sabihin po niyan ay imitator. Hindi ko lang po alam bakit followers nalagay, pero ang tama po dyan ay imitator. Kopyahin. Kopyahin nyo ako kung paano ko kinokopya ang Panginoong Jesus. Dapat, tayo ay sabi, be like Christ. Ang inyong ipag-pray at pangarapin natin mga nanay, kayo, pangarapin nyo maging nanay na sana ako ay ini-imitate ko ang Panginoong Jesus sa aking buhay. Kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus, ayun yung aking gagawin. May pattern ng binigay sa atin May example ng pinakita sa atin para atin susundan na lang. Maging imitator tayo ng ating example. Good example. That is Jesus Christ. Kaya mga girls, every wife should have this character. Calm and gentle, careful in her thoughts and action, control her tongue, crown of her husband, a wife and homemaker, modest and humble, willing to sacrifice her own, a gift from God, imitator of Christ. Tapos, hindi lang siyempre yung should have this character. Siyempre, meron ding dapat kayong iwasan. Every wife should not be like this. Ito yung inyong iiwasan. Prayerlessness and unthankful. Mga nanay, kayo ay maging prayerful at maging thankful kayo. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, ang sabi po diyan, rejoice in evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mga boys, tayo maging matalino lang. Pag hindi tayo naging maingat sa ating pipiling babae, isang araw ang pamilya mong wasak. Pumili ka ng prayerful na babae, maging nanay, maging prayerful po tayo at matuto tayong magpasalamat sa kung anong meron tayo. Ang ulam natin ay 1 linggong malunggay, maging thankful na kayo doon. Ang ulam natin ay asin, thankful na kayo doon.
Kung anong nakakain nyo, maging thankful na kayo doon. Maging prayerful kayo, mga nanay. Salamat sa ganyang mga paalala sa atin. At ito pa, a modest woman, naulit ko na naman to. 1 Timothy chapter 2, verse 9 to 10. Ang sabi po diyan ay, in like manner also that women adore themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearls, or costly array, but which becometh woman professing godliness with good works. Professing godliness. Ano po, yung iwasan natin yung maging immodest, maging modest na babae dapat. Letter C, who always argue. Iwasan niyo po ito na kayo laging nakikipagtalo sa inyong mga asawa at iwasan niyo po ito na kayo ay mga young people pa lamang, love niyo nang makipag-argue lagi. Ang design sa inyo mabay maging meek. Kayo dapat yung mas meek kaysa sa aming mga lalaki. Kayo dapat yung mas maamo kaysa sa amin. Kung kami mga leon, dapat kayo ay mas maamo kaysa sa leon, lioness. Kaso mas matapang ang mga lioness. Proverbs 25:24. Mas mababangis po nga lioness, tunay po yun. It is better to dwell in the corner of the housetop than with a brawling woman and in a wide house. Kita niyo po, may paalala ang Biblia, it is better to dwell in the corner of the housetop. Bakit po corner of the housetop? Kasi ang bahay po sa mga Hudyo noon ay parang square. Tapos may rooftop, may dulo. Mas gusto daw na maganda magdwell doon sa dulo. Kesa sa tumuloy sa isang tahanan na ang babae naman ay ang gumanon ng gumanon. Bakit? Kasi una, masakit na sa tenga. Pangalawa, nakakairita. Pangatlo, nakakasakit ng puso. Hindi magandang bagay yon. Tingnan niyo po yan, pinaalalahanan ng Biblia, mga kalalakihan, na mas magandang tumuloy doon sa kasulok-sulukan kesa tumuloy sa isang tahanan na kita niyo na, madami kasing naapektuhan. Huwag tayong careless sa ating mga ginagawa. Eh payo ng Bible, it is better to dwell in the corner of the housetop than with a brawling woman and a wide house. Malaki nga yung tahanan, nagbunga nga. Eh, hindi rin maganda. Ano po? Ayan po yung mga dapat nating iwasan at meron pa, lazy. Ayan. Lazy. Siyempre naman, walang magandang pambihira. Hindi pa nakakapaglinis, inuna pa ang chismisan sa labas. Agang-aga, nagkita na ang mga magkukumare. Nag-uusap na naman, nakapayong pa. Proverbs 31:24. She maketh fine linen and selleth it, and delivereth girdles unto the merchant. Hindi kasi tama yung ganun. Bago ka pumunta, makipagbarkadahan, makipag-usap, hindi naman masama yan, yung makipag-usap. Pero pag chismisan na yan, buhay na ng may buhay, iwasan nyo na yan. Unahin mo yung tahanan mo, unahin mo yung responsibility mo, bago ka lumayas. Lazy. Katamadan, ang katamadan ay walang nangyayari. Pray ka nagpray, tapos hindi naman nakakilos. Paano tutugin? Sabi nga ni James ay, show me your faith and I will show you your works. And kita nyo, ang pananampalataya ay lagi may kalakip na gawa. Kung ikay may pananampalataya, dapat hindi ka tamad. Alam niyo sa Bible, pati mga idle people, idle words ay parurusahan ng Panginoon. Lahat ay sasalang sa harapan niya, pati mga idlelessness natin ay hahatulan niya. Ang idle po ay inactive. Pagiging inactive natin, lalo na mga babae, kung magiging inactive kayo bilang nanay sa isang tahanan, ay mapaparusahan kayo ng Diyos. Masusumbatan kayo. Kawawa ang inyong anak, may nag-aaral, hindi pa napaplansya ang damit, may papasok kayong bata, hindi nabibigyan ng baon. Kawawa lagi may maapektuhan. And letter E, layas. Letter A, layas. Wala na akong maisip kagabi. Pangit nga naman sa isang nanay ang layas, di ba? Kami 5 magkakapatid, isang babae. Ako hindi makapaglayas kaya ako natimo sa bahay. Kasi nga ang mga kapatid, laging bilin sa amin,
Romel, diyan ka lang, bantayan mo mama. Samahan mo mama. Hindi aari sa amin na walang kasama ang aming ina. Kaya ang mama, siyempre, lagi kaming kasama, lagi nakabuntot. Lagi ako nakabuntot. Yun, nadala na. Ayaw nang lumayas ng bahay. Right, reporter I-report ko sa papa. Proverbs 7:11. She is loud and stubborn. Her feet abide not in her house. Kung kayo man ay lalayas, magandang may paalam. Kasi kaduda-duda naman, kapag kayo ay, siyempre kababaihan, lalayas kayo, may lakad kayo ng walang, hindi alam ng inyong asawa, hindi alam ng inyong pastor, hindi alam ng inyong mga anak. Ano yung display? Kaya nga nandyan binigay sa inyo para hindi lamang sila display. Kayo ay magpaalam. May lakad kayo, magpaalam. Hindi maganda sa isang babae ang layas. Sa Bible, ang babae naalis lamang ng tahanan kapag kailangan niya mag-igib. Tingnan nyo si Rachel. Pumunta. Ito nga, si Rachel, asawa ni... Sino nga ito? Jacob. Bago siya masumpungan ni Jacob, nag-iigib si Jacob. Nag-iigib si Rachel. Tapos yung Samaritan woman. Tapos Rebecca, di ba? Mga nag-iigib itong mga babaeng to. Ang babae, lumalayas lamang pag kailangan niya mag-igib. Kayo ba'y mag-iigib para lumayas? May lowa na nga naman. Ang gusto ko lang pakita sa inyo yung prinsipyo na ang babae hindi dapat layas. Kasi ang pangit tingnan. Tapos hating gabi na, nasa layasan pa, nasa barkadahan. Hindi maganda. Huwag niyong piliin mga boys yung ganun. Yung hindi marunong magpaalam sa kanyang ina, sa kanyang magulang, X na dapat yan, minus point na dapat yan. Hindi ko ito pagpe-pray, ayoko. What? Layas Tapos hindi marunong magpaalam. Minus point sa akin. Ganyan dapat. Magkaroon tayo ng prinsipyo na naayon sa Biblia. Kasi tayo, isang araw, pag hindi tayo naging maingat sa ating pipiliin, wasak ang ating buhay. Unti-unti niyang lalasunin ang ating pamilya. Kaya kayo mga ginanay, prevention is better than cure. Kayo nandyan na po, pag-aralan po natin, ipag-pray natin sa Panginoon. Ito pong mga bagay na ito, tulungan mo po ako na maiwasan ito. Magsikap kayo, pakita nyo sa inyong mga mister, pakita nyo sa inyong pamilya na kayo ay isang biblical woman, biblical na nanay. At hindi lang po layas, kundi ito po ang medyo nakakatakot, unfaithful. Ay pambihir, pag ang asawa kayo unfaithful, kung pwede lang ang divorce, Proverbs 31:11. Ayan, sakto sa time. Medyo mahaba na. Sabi po ng Proverbs 31:11, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Ang sabi ng Biblia, every wife should not be like this. Iwasan ng mga babae dapat na siya ay walang tiwala o siya ay hindi mapapagkatiwalaan. Mga boys, pumili kayo ng babae na young people pa lamang, faithful na dapat sa kanyang pinanghahawakan. Kung siya ay nasa ganitong ministry, silipin niyo kung siya ay faithful. Siyempre mga boys, dapat faithful din tayo. Pag-aralan natin. Unfaithful. May asawa na, tapos hindi ka faithful sa iyong asawa, wasak ang buhay. Madaming maapektuhan. Mag-aasawa ka pa ng iba, may pangakuan yun. Siyempre, pagkasalan, hindi, kala mo nag-enjoy ka, hindi. May nawasak ang pamilyang iba. Makakasuhan ka pa. Kaya, ito yung mga bagay bilang isang babae na dapat niyong iwasan. Ano po? Kaya, consider. Mga boys naman, kung tayo man ay pipili, kung maghahanap tayo ng maipagpe-pray, consider what the Bible says, consider what our pastor will say. Dahil si pastor ang nakakaalam kung okay or hindi ang babae na iyang ipapanalangin. Pastor, okay ka po ito? Tanungin niyo si pastor. Lagi nga nauulit nga sa preaching Magsabi kayo pastor kung okay yung inyong ipagpe-pray. Ano po? Kaya, tingnan nyo, ito yung devotion ko nung matagal, January pa yata to. Bigla ko lang nabuklat. Tama-tama ako nasa Genesis, pag-aasawa nga devotion lumabas, yun po yung lumabas. Tingnan niyo po ang sabi. Ayan, day 6.
Ibig sabihin nito ay January 6. Genesis 24, 15, 16, 19. With her picture upon her shoulder, virgin went down to well, draw water from camels. Ito nga ang bulay. This is Rebecca, a wife for Isaac. Rebecca was not a lazy woman. If you're going to look for a partner, Rommel, don't choose a lazy woman. Choose a Rebecca. O ito ba? Genesis 26, 34, 35. Esau took a wife, Judith, the Hittite, which were a grief of mind, unto Isaac and Rebekah. Ito naman ang bulay, in marriage, don't choose according to your pleasure, but also consider your family. It might become a grief on your future wife, or your future wife can make your family's life miserable. Tingnan niyo, ayaw kasi ni Isaac na si Esau ay mag-aasawa ng mga Hiteo. Pero pinili ni Esau kasi nakita niya maganda si Judith. Ay naging grief sa mother ni Esau at kay Isaac yung kanyang ginawa. Kaya consider what the pastor says, consider what the Bible says, and consider kung ano yung payo ng inyong magulang. Maging careful tayo. Ito pa, Genesis 29:20, Jacob served Laban 7 years for Rachel, and they seemed unto him but a few days, for love he had to her. You can't notice how long, how heavy your work, your ministry, your hardship, if you do it with love. Do it with love, Rommel. So, yun yung mga bulay, syempre. Ayun ang pinakita ko lang. Ang gusto lang ipakita ay yung sinasabi ng Biblia ay ating i-consider. Huwag tayong magpapadala sa sinasabi nating damdamin. Alam naman natin yon, very common na sa atin, heart is deceitful above all things. However, the context in verse 21 to 23 pertains to the church illustratively, especially to the wives. Yung wives, sabi ko nga sa inyo, ito ay may practical na bagay na may illustrative na paglalarawan. In English lang, Tagalog. Illustration ng church and the bride. The church and Christ. The bride of Christ. Yung wives na tinutukoy dito ay tayo. For Christ's love work, for His love, He came to earth, He came for us to seek and save that which was lost, to redeem the church. Anong klaseng pag-redeem yun? Pero bago yan, ito na may napag-aralan namin sa prayer and fasting. In Jewish culture, kapag pipili ka ng mapapang-asawang babae, kinakailangan yung tatay ay magbigay ng gift sa family para bilhin yung mapapang-asawang babae. Kultura to ng mga Hudyo, Tapos yung groom ay kinakailangan magbigay ng gift doon sa mapapang-asawa niya. Ngayon, ang ginawa ng Panginoong Jesus ay hindi ganon. For His love, He came to earth. The Father gave His Son. For Christ's love, He came to earth and shed His blood for us to redeem us. Kaya nga, yung ginamit ditong word ay sa verse 25, for love, He came to His church to redeem the church, even as Christ loved the church and gave Himself for it. Loved with D. Past tense, 2,000 years ago na ginawa ng Panginoong Jesus, AD 1 to 33. Ang Panginoong Jesus ay dumating sa lupa, namatay para sa atin. Anong purpose? Para tayo'y Kanyang pakasalan. Para tayo maging ma-engage sa Kanya. Matthew 1:21, and she shall call His name Jesus, for He shall save His people from their sins. John 1:29, behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Luke 19:10, alam natin yan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. For His love, He shed His blood for us. Hebrews 9:22, without shedding blood, there's no remissions. Romans 5:8, but God commended His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. In 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19, and 1 Peter chapter 2 to 24, He bought us with the price. Us. Hindi lang basta price yun. Hindi lang basta blood. Precious blood. Kaya nga nung dumating ang Panginoong Hesus, dahil mahal niya tayo, gusto niya tayong pakasalan, kinakailangan ibinigay ng Diyos Ama ang buhay ng anak at ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang dugo para sa atin para matubos tayo sa ating kasalanan. In Jewish culture, kinakailangan kang mabili dahil tayo asawa ng Panginoon, pakakasalan, kinakailangan tayong bilhin ng may halaga. Anong halaga yon? Dugo.
ang pinambayad ng ating Panginoong Hesus. He did all that para pakasalan tayo. Plus, after na magkaroon ng settlement sa mga kasalan na ganyan, kinakailangan na itong groom, matapos na ma-arrange na yung wedding, ganito, pakakasalan kita, kinakailangan na yung groom ay bumalik sa father's house para maghanda ng place, ihanda yung event sa darating na kasalan. Yung promise na wedding, kailangan niyang ipaghanda para pagdating niya, okay na. Ngayon, bakit tayo bilang wives, pinuntahan tayo ng Panginoong Hesus para bilhin, para pangakuan na pakakasalan. Bakit hindi pa siya nabalik? Kasi nga, nandun siya sa father's house. In John chapter 14 verse 2, "In my father's house are many mansions." Pag natapos ko, babalik ako. Hindi pa siya tapos sa paghahanda. Ibig sabihin, nung umalis dito ang Panginoong Hesus, inaasahan niya tayo na tayo ay magtitino dito. Kasi tayo pinangakuan niya, betrothed tayo, engaged tayo sa Kanya. Isang araw, pakakasalan niya tayo. At syempre, ako'y naniniwala na walang babae na gustong ikasal na siya ay haharap ng sabog-sabog ang mukha, yung hindi maayos. So ang gusto ng Panginoon, dahil binigay niya ang buhay niya sa atin, tumigil sa kanyang dugo para bilhin tayo at pangakuan ng pakakasalan, ang gusto ng Panginoong Hesus, habang siya ay naghahanda doon, tayo ay nagtitino sa lupa. Gusto niyo ba? Wives, tayo po yan, ang Panginoong Hesus, ang groom, tayo yung bride, dumating siya para bilhin tayo at pangakuan ng pakakasalan. At pag dumating po ang Panginoong Hesus, sana ready tayo. Ano po? And number 2, submit yourselves unto your own husbands. Bilang usapan naman na pang mag-asawa, nasa text na rin naman po, bakit mahalaga ang submission? Kung i-define po natin yung submission, ito po ay submit yourselves. Sa Greek word po ay hupotasso. Di ko lang, hupotasso yata po yun. Hupotasso. To put into subjection, to be ruled by. To be ruled by. Ay, pinakita na agad na ang mga babae, dapat kayo ay pinangungunahan ng isang lalaki. Dapat kayo ay nagpapasakop. Sabi nga ni Pastor Gary, ay nagtatanong kahapon, ano ba ang idea ng submission, Pastor Gary? Dahil maingay, ang narinig ko lang, alam mo kasi, noon, ang babae ay walang karapatan. In Bible times, walang karapatan. Napakakunti ng karapatan ng kababaihan. Kaya nga, yung submission dito, basahin ko lang. Pero alam niyo, even before sin entered the world, meron ng prinsipyo ng headship of husband. In 1 Timothy chapter 2, verse 13, Adam was first created before Eve. In Genesis chapter 2, verse 18 to 20, created to become helper of Adam. We cannot ignore and neglect the fact that meron ang principle of headship ang mga kalalakihan sa kababaihan. Kaya mga babae, mga nanay, dapat kayo ay nag-aaral na magpasubmit, magparule sa inyong asawang lalaki. Kasi before sin entered the world, meron na pong prinsipyo na ganyan. Si Adam ay nilikha, kumuha sa tadyang, sa ganito, rib, para likhain ang babae, para maging katulong. So, merong order. Bakit? In 1 Corinthians chapter 14, verse 33, kaya hindi nagkakaunawa ng mag-asawa? Kasi hindi nila maunawaan yung design. Kaya kayo nagkakaaway, hindi nyo kasi matanggap yung design ng Diyos. God is the God of order, not of confusion. Submission does not determine inferiority, mga kapatid. Huwag niyong isipin na, porket lalaki ka, mas mataas ka sa akin? Hindi. Ang gusto ng Diyos, maunawaan mo yung design sa iyo. Ikaw ay nilikhang babae, therefore, ang design sa iyo ay magpasubmit sa iyong asawang lalaki. Submission does not determine inferiority. Ang gusto lamang ng Diyos, gawin natin, mag-obey tayo, gawin natin yung design at yung order na para sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos ang nag-order na yan eh. God is the God of order. Christ, lalaki, husband, and wife. May hierarchy ba? Parang ganun. Pero, does not determine na mas better kami sa inyo. Hindi ibig sabihin mas better yung pagiging worthy nating mga tao. Hindi ibig sabihin na less ang inyong worth kaysa sa amin.
Ang gusto lang ng Diyos, pag-aralan ninyo na mag-submit kayo sa inyong asawang babae. Bakit? In 1 Corinthians chapter 14:33, God is the God of order. Kaya nagkakagulo, hindi natin matanggap yung design ng Diyos sa ating buhay. Kaya hindi naman kasi ganun basta yung submission. Yung submission po diyan, yung Greek word po, yung submit na tinutukoy diyan ay continuing verb. Submit is a verb at ito'y continuing verb. Hindi yan one-time act. Parang repentance, repent. Hindi yan isang beses ka lang magsisisi. Araw-araw tayo magsisisi. Tingnan mo kami mga full-time worker. Hindi lang kami isang beses nagsuko ng buhay. Araw-araw kami nagsusuko ng buhay. Bakit? Die daily. Hindi naman die sometime. Die daily eh. Kaya araw-araw kami nagsusuko, araw-araw kaming nagpapakumbaba. Ang sabi, submit. It is a continuing verb, kaya araw-araw kayo magpasubmit sa inyong mga asawang lalaki at araw-araw tayo magpasubmit sa nangunguna sa atin. Kung paano ang pag-ibig ay continuing verb din, so repentance and submission is. Okay po? Inyo pong unawain, hindi yan one-time act. Ako'y nagsisi na kaya ligtas na ako. Goods yun. Pero, ang mananampalataya ay nagkakasala, dapat kayo ay lumalago sa pagsisisi. The more you repent, the more sensitive our hearts will become sa mga kasalanan. Pag nagsisi tayo, araw-araw tayo nagsisisi, tingnan nyo, mararamdaman yan. Kahit simpleng kasalanan na inyong nagawa, nakatingin ka ng hindi maganda, umitang yung ulo, magigilty ka kaagad. Ayun continuing verb. Kaya nga, pag-aralan natin yung submission na tinuturo ng Bible. Yung submission dito sa mga kababaihan, pag-aralan po natin. Hindi po ito one-time act, ito po ay process. Ito po ay tuloy-tuloy lamang. Ano po? Dito po, binanggit din dito na sa verse 22-24, di ba, for love, Christ came to redeem the church. In His love, Christ is sanctifying us. In His love, He is sanctifying His church. Kaya nga ang gusto ng Diyos, tayo bilang mga wives, ang turing sa atin wives, His bride. Ang gusto ng Diyos, habang siya ay nasa langit, naghahanda in Father's house, siya ay naghahanda ng dako nating kalalagyan, ang gusto ng Diyos, tayo ay nagpapasakop sa Kanyang salita. Bakit? In verse 22-24, may verse po palang nakalagay diyan. In verse 26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Gusto ng Diyos na habang siya ay naghahanda, pagdating niya sa atin, pagdating niya sa kanyang pinangakuan ng pakakasalan, tayo ay ready, pleasing sa kanyang paningin, yung nakakatuwa sa kanyang harapan. Kaya ang gusto ng Diyos, magpasubmit tayo, magpa-conform tayo sa Word of God, and be not conformed to this world, to this crooked and wicked world. Ang gusto ng Diyos, maging confirmed. Saturate your mind with the Word. Gawin natin yung gusto ng Diyos. Submission 100%. Isusuko mo ang iyong buhay as 100% na magpapasuko ka sa, ano ba term sa Tagalog yun? Submit. Ano nga sa Tagalog? Yung papasakop. Magpapasakop ka sa sinasabi ng Panginoon. Ano po? Kaya nga, habang siya'y naghahanda, pagdating, ang gusto ng Diyos tayo presentable. Ang sabi, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Nasa sanctification progress tayo, process, ang gusto ng Diyos, sinasanctify niya tayo, gusto ng Diyos, mamuhay tayo may kabanalan. Binigay niya ang buhay niya sa atin, pinangakuha na tayo na pakakasalan, and yet, tayo mamumuhay ng immoral, tayo mamumuhay ng hindi ayos, walang kabanalan, hindi yan yung pinangakuan ng Panginoong Hesus. Hindi ganyan ang sinangtify ng Panginoong Hesus. Ang sinangtify ng Panginoong Hesus, mamumuhay sa kabanalan. May pattern na sa Biblia at may paraan na kung paano tayo mamumuhay ng may kabanalan. Nasa Biblia po kung paano natin malalaman. Kaya nga, kung hindi nyo alam, baka hindi pa tayo nagbabasa ng Bible. Ang sabi,
with the washing of water by the word. Nasa salita ng Panginoon ang ating kailangan. Nasa salita ng Panginoon kung paano natin mauunawaan yung gusto ng Diyos sa atin. Habang hindi pa siya nating, i-prepare natin ating sarili, ihanda natin ang sarili na matutuwa ang Panginoong Jesus pagdating niya dito. Kasi ang kanyang church ay naghahanda. Kasi ang kanyang church ay ready na sa kasalan na darating. Ang gusto ng Diyos tayo maging perfect kasi ang Diyos ay hindi magbibigay sa kanyang sarili na basta na. Nung nilikha nga ng Panginoong Diyos itong langit at lupa, ito, heaven and earth, maganda sa kanyang paningin. God knows what's best. Tapos, syempre, alam naman natin na kung ano kanyang status. Hindi siya magbibigay sa kanyang anak ng basta na. Kasi ang kasalan na isang engranding event, kaya ang gusto niya, pagdating ng Panginoong Jesus, napakaganda, napakarilag. Imagine niyo po yan, niredeem na tayo, sinasanctify pa tayo ng Panginoong Jesus. For His love, He died for us. He shed His blood for us. In His love, He is sanctifying us. Gusto niya kasi na kayo'y humarap sa Kanya na presentable. Ang mga babae na gustong ikasal, gusto niya i-presentable. So, ganun din ang Diyos. Bilang church niya, bilang wife niya, bride, haharap tayo sa Kanya na presentable. By the washing of His word. Okay po? And number 3, hindi lamang po yung submission, syempre, in Jewish culture, nabili na. Tapos, naghahanda na. At pagdating ng Panginoong Jesus, nandiyan na yung kasalan. Ito yung tinatawag nating rapture of the church. Sa number 3, as unto the Lord. In verse 22c, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so ulit nyo to, whether therefore ye eat or drink, whatsoever you do all for the glory of God. Kayo ay magpapasakop mga nanay at mga babae, pag-aaralan nyo yung pagsasakop hindi para sa inyong asawa. Gagawin nyo yan as unto the Lord. Kayo ay magpapasakop dahil alam nyo na ito ay God-honoring. Sinabi ng Diyos, gagawin ko ito. Kaya, testimony na rin ng kababaihan, bakit hindi maligtas ang kanilang asawang lalaki? Dahil yung buhay ninyong pinapakita. Hindi kasi kayo marunong magpasakop. Paano kayo mamahalin ninyong asawa? Paano yung maliligtas? Yung buhay niyo pala hindi makita ang ebanghelyo. Gawin natin yung mga bagay na yan as unto the Lord. Tapos binanggit po dito, in Matthew 13, verse 45 to 46, for His love He came, in His love He is sanctifying us, in the labor, nakalagay na naman po dyan yung, ayan, babasahin ko na lang. For the reward of His sacrifice and labor of His love, He will present the church to Himself in flawless perfection. Na parang one pearl of a great price. Tingnan po natin yung mystery. In Ephesians 5:32, ang sabi po diyan, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Kaya ang text dito, illustratively, ay the wives ay yung church at si Christ yung groom. Meron kasing wedding na darating, kaya ang gusto ng Diyos na maging ready tayo kasi hindi basta yung preparation na ginawa natin Panginoong Jesus. Sa pagdating ng Panginoong Jesus, He will present us to Himself as a one pearl of a great price. Yung church po ang tinutukoy diyan. Tingnan po natin yung mystery po niyang Matthew chapter 13. Church. 13 verse 45. The pearl. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Ano bang meron ng Panginoon? Iniwanan niya ang langit para sa iyo. Tapos, He will present us in a perfect symbol, one pearl of a great price. Tayo yung pearl na tinutukoy dito, tayo yung one pearl of a great price. Imagine mo yun, ang ganda ng kanyang lugar, pinuntahan tayo, iniwanan niya yun, tapos kinamatayan pa niya tayo. And then, umakyat siya ng langit, nagpe-prepare siya ng
alam niyo, ng venue, ng place para sa atin. Kasi pinangako niya tayo pakakasalan. Tapos pagdating niya, siya rin yung magpe-present sa kanyang sarili ng perfect. One pearl of a great price. Tingnan niyo kung gaano ito ka-expensive. Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Isang merchant, may nakitang one pearl of a great price, meron akong lupa, meron akong bahay, meron akong sasakyan, meron akong asawa, meron akong anak, pagbebenta ko lahat yan. Lahat ng ano meron siya, pagbebenta niya, mabili niya lamang yung one pearl of a great price. Ang Panginoong Jesus, iniwan niya kung anong status niya. Dumating sa lupa, binigay ang buhay, tumigis ng dugo sa krus ng Kalbaryo para bilhin tayo. Anong price? Precious blood. In 1 Peter, He bought us with His precious blood. Kaya nga, we can sabihin natin sa ating sarili na tayo yung one pearl of a great price. To the point na kinamatayan, binayaran, iniwan niya yung kanyang kalagayan, at gusto ng Diyos na pag nabili niyon, He will present it to Himself in a perfect way. Kasi perfect symbol po yung one pearl of a great price. Kaya ang gusto ng Diyos tayo maging sanctify, at siya rin naman nagsasanctify sa atin. Mamuhay tayo ng gusto ng Panginoong Diyos. Kaya wives, submit yourselves unto your own husband. Hindi lamang ito practical, kundi ito ay illustrative. Gusto ng Diyos na maunawaan mo na gayaan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin para ating makita kung gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Iniwanan niya lahat. Kinamatayan tayo, tapos ipepresent pa niya tayo ng without blemish, without wrinkles, holy, kasi tayo kanyang pakakasalan. Ang Diyos ay hindi magbibigay sa kanyang anak ng basta na. Kaya nga in Revelation chapter 21, He created the heaven and the new earth. And the new Jerusalem coming down from heaven, kasi alam niya, ang kanyang mga anak ay doon titira. Kaya ang gusto ng Diyos, perfect ang aking ibibigay. Diyos siya eh. Kaya gawin natin yung nararapat at yung worthy sa ating Panginoong Diyos. Mamuhay tayong may kabanalan. Kaya wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Gawin niyo yan, hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Salamat po sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, magandang gabi po. Salamat po sa biyayang ito. Turuan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay ng may kabanalan habang